Even when all the Jews returned out of all places, whither they were driven, and came to the land of Judah, to Gedaliah, unto Mizpah, and gathered wine, and summer fruits therein. Moreover, Johanan the son of Kareah and all the captains of the forces that were in the fields came to Gedaliah to Mizpah. And said unto him, Dost thou certainly know that Baalis, the king of the Ammonites, hath sent Ishmael the son of Nethaniah to slay thee? But Gedaliah the son of Ahikam believed them not. Then Johanan the son of Kareah spake to Gedaliah in Mizpah secretly, saying, Let me go, I pray thee, and I will slay Ishmael the son of Nethaniah, and no man shall know it. Wherefore should he slay thee, that all the Jews which are gathered unto thee should be scattered, and the remnant of Judah perish. Sabay-sabay. But Gedaliah the son of Ahikam said unto Johanan the son of Kareah, Thou shalt not do this thing, for thou speakest falsely of Ishmael. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. I pray, kwento na ito, Lord, ay may matutunan kami, Panginoon, especially ito ng salita. In-include niyo ito, Lord. Ito yung nangyari. At so, asa kami na may aral dito, Lord. Mabuo rin ng storya sa aming mga isip at puso, Panginoon. Nangyari sa Judah, kay Jeremiah, ang mga lingkod, Panginoon, at mga iba pa. May kita namin sarili sa kwento na ito, Lord. Sundin yung mga lingkod nyo. Yung tama ay magawa namin. Yung mga warnings dito, Lord, na kami naman po ay mag-ingat. Even that, Panginoon, ay ituro nyo sa amin kung paano, mga bagay na dapat iwasan at mawarningan kami against, Panginoon. So, yun naman po, Lord, kayo po lagi malulati, kayo mas na pag-aaral, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so medyo maiksi ito, no? Good evening po sa lahat. Medyo maganda itong pag-aaral actually natin. So, papatapos na po tayo, no? Pero malayo pa, no? 40. So, 52 chapters yan. Tingnan ko nga kung kailan tayo nagsimula. Malamang 1 taon yan, ha? Ayan. 8 months ago. Ganun. Naku, ha? Yung chapter 1 natin ay May 23. So, around that time, tapos natin to April. So, meron pa tayong 12 chapter na. Anyway. So, again, review natin yung last 4. As usual, of course, Jeremiah 36. The word cannot be burned. Ito yung sinunog. Ang sinulat ni Jeremiah, pero pinalitan lang niya. Of course, ang lesson doon, mga sinasabi natin, pwede, lalo sa panahon nyo ngayon, ha, sabi nga rin sa preacher, ay mga panahon namin, so, delikado yung panahon nyo ngayon, alam nyo ba yun? Pag may kalokohan kayo, kasi minsan mga bata talaga may kalokohan. Kaso, nung panahon namin, at least di naka-record. Ngayon kayo, record kayo ng record, sinasabi nyo, dinadamit nyo. Ingat kayo doon, sana huwag kayong mainggit sa mga tanga na anong pinagagagawa. Pag gusto nilang bawiin na yun, paano na babawiin? Iba doon, ginagrab lang yun siguro. Alam nyo naman siguro yun, di ba? Screen grab. Kaya nga, kaya sabi yun. Ayan, so, yung ano kasi, information, nakokopya yan eh. So, mabuti o masama. Kaya anyway, yung sa salita ng Diyos, gusto nilang alisin, sunugin, kaso sinulat ulit. So, yun ang lesson doon. Maraming lesson actually dyan eh. And then 37, where are now your prophets? Okay, ito yung mga banat niya sa mga false prophets. So, binabanatan po talaga yan kasi nga, nakita na natin ito, patapos na yung ano nito eh. Yung mga sinabi ni Jeremiah, nagkatotoo. Yung mga sinabi ng ibang propeta, hindi nagkatotoo. So, pahiya sila dapat. Okay? By the way, naalala ko ito rin Jehovah's False Witness, tsaka SDA. Ang daming failed prophecy niyan eh. Ang tao ngayon, actually, kailangan mo na lang talagang magbasa, no? Kailangan mag-isip.
Hindi ka na maliligaw dapat eh. Kasi ang information nandiyan na. Kaya nga sabi niyo sa preacher, totoo din, dapat wala nang Mormon ngayon eh. Dati nga wala nang Catholic ngayon eh. Alam niyo ba yun? Magbasa ka lang ng Bible, ikumpara mo yung sinabi nila, tingnan mo rin, ako, hindi naman ako na-encounter Baptist ng kabataan ko eh. So, sa panahon nyo ngayon, yan. Ba't may magkakatolik pa? Ay napakalinaw nung ano nila, di ba? Obviously, meron din silang paraan, no? Kaya ba't ko ba nasabi yun? Ayun, yung mga prophets, yan, sa mga SDA, sabi nila, ganitong taon, darating ng Panginoon. Tapang, no? May mga panahon po in the past na yung mga tao, ganun, lalo sa Amerika. Maraming believers, marami ding, false teachers. Tapos naglakas ng loob. Ganitong date, dating ng Panginoon na hindi dumating. Supposedly, kung matino itong mga tao, iwasan mo na yun. Obviously, yun, bogus yun, false teacher yun. Meron pa rin, nagpalusot lang, pinalusutan. No? So, kaya huwag kayong magugulat pag minsan, ako hindi ako mahilig sa debate, pero kailangan pa rin na labanan nga yung kasinungalingan at naintindihan natin yung mga bata, yung mga mahina pa, spiritual. Kailangan ng alalay niyan. Hindi pwedeng tahimik ka lang tapos pag-pray mo lang. Di ba? Parang joke na, masamang joke nga yung pag-pray mo lang, di ba? Minsan, may marami kang kailangan gawin, pwedeng gawin. So, kaya tinutulig saya mga false teacher. And then, sa chapter 38, no? Yung obey godly word, mahaba ito eh, no? Obey, I beseech you, the voice of the Lord. Ito yung last warning kay Zedekiah and the company. Hindi pa rin sila nakinig. Kaya last week, 39, God's judgment shall be faithful. Ibig sabihin, talagang decisive, no? So, patay, mga dapat mamatay, bulag, yung hari, nakulong, si Zedekiah, and then si Jeremiah, pinalaya. Okay? Tsaka si Ebed-Melech, naalala niya. So, ngayon, nagka-continuation po ito nun. So, medyo maiksi ito. Hinati ko lang sa tatlong bahagi ito kasi yun talaga yun. Title natin ngayon, medyo English lesson tayo. Navigating in a disadvantaged position. Navigating in a disadvantaged position. Sabihin ng navigating, tinan natin Kasi ito yung naalala kong word na magandang maintindihan nyo rin. Ginagamit to sa English. Pag sinabing navigate, ibig sabihin lang para kang nagnahanap sa dagat. Pero hindi yun ang definition na kunin natin ngayon. Sana dito to Travel by water, yun yung mababaw. No? Pero totoo din yan. Yan, steer a course through a medium. So, dadaan ka, pero na-navigate ka, siyempre di ka babanggay, di mo babanggayin yung di mo babanggayin. Pero ang gusto kong kunin dito is pwede rin to make one's way over or through, traverse. Ibig sabihin, makarating ka from here to there. Okay? Ayun, wala. Ang gusto kong definition. Teka, tingnan ko dito sa isa. Navigate. Ibig sabihin, ayun. Definition number 2. Okay? So, nabanggit na yung 1 and 3, di ba? Kanina kay Merriam-Webster. Dito sa 2, sa Word Web, direct, carefully, and safely. Ibig sabihin, parang ganun din, travel ka from here to here, pero andun yung carefulness. Kasi nabanggit natin na navigate, syempre, hindi mo dadaanan yung hindi mo dadaanan. Alam mo yung Titanic, di ba? Alam mo siguro kwento nun. Daming lately, madaming nun eh. Prank tuloy yung tawag doon. Ang tawag sa patawa. Hindi lang meme yun. Parody ba yun? Ayan. Ayun, so yan ang direct, carefully, and safely. So again, ang title natin is Navigate in a Disadvantaged Position. Ano yung disadvantaged position? Hindi pa ball, either, in general, ano ba yung hindi maayos na kalagayan? Ano yung mga example niyan? Katulad nila, nasakop sila, natalo sila.
ubos sila. Hindi naman halos ubos. Hindi naman ubos, pero halos ubos. Wala na silang laban, wala silang sundalo, wala silang armas. Nasa mercy na sila ng kung sinong ano sa kanila. Pwede silang patayin, pwede silang alipinin. Okay, so disadvantage. So, i-apply natin sarili natin yan. Kasi dami ko naalala na, especially lahat tayo, no? Dadaan kayo sa ganun. Lagi ko na sinasabi sa inyo, di ba? Paulit-ulit nga ako. Hindi nyo pa dinadaanan, tinuturo ko na sa inyo kasi dadaanan nyo yung mga ganong sitwasyon sa buhay. Ngayon, alam nyo na kung paano yun nga, mag-navigate, di ba? Anong mangyayari? Hindi kaya basta-basta mababangga at lulubog. Ayan, Titanic na talaga, ano. So, ganyan yung mga Kristiyano kasi minsan maayos na Kristiyano, nabangga, nagkakaproblema, na in love, na busted, kung ano man yan, hindi nakapasa. Aba, dinamay na lahat. Kasi hindi alam mag-navigate. Kaya ngayon, daming aral dito. Hatiin ko lang sa 3, bilisan ko to, and then mamaya isa-isayin natin. So, number 1, yung nangyari nga exactly kay Jeremiah na positive, di ba? Last week naman, nakalaya siya. Dito, si specify, may reward pa siya. Malaya siya pumunta sa Babylon, sa Egypt, bahala ka. Yung iba, pinatay siya, may kalayaan. Kaya number 1, realize that the Lord's plan is best for you even in a loss. Ang haba, no? Kahit matalo ka, pag nasa kalooban ka ng Diyos. Amen? May mga pinanganak sa atin, mahirap. Sabi natin, gawa ko wala na akong pag-asa. Masyadong maarte naman. Wala akong utak. Minsan, nakikita ang mga anak-anak nung mainggit ka kahit mahirap eh. May iba matalino, may malakas ang loob, masayahin. Yung mayaman, parang walang kwenta, loko-loko pa. So never kayo mawawala ng loob, lalo anak kayo ng Diyos, ha? Pag anak ka ng Diyos, actually halos lahat positive yan. Kung meron mang pagsubok, gagamitin lang ng Diyos yan para sa journey mo, para exciting. Ganyan ba kayo? So yung number 1, namin yung sub-points doon. Number 2, yung malaking chunk dito, makikita natin yung dinescribe kung paano yung bagong leadership, no? Nabanggit kanina. Tsaka last week, yung si Gedaliah nga. Sino ba yan? Biglang sumulpot yan. Sino yan? Bigla siya yung tinanim doon. Eh, naalala nyo na si Zedekiah, di ba? Ganun nga rin siya eh. Though talagang kingly, siya. Itong si Gedaliah, meron din siyang parang andun din siya sa, hindi naman siya hari hindi naman anak ng hari, pero isa sa mga may posisyon din, kung di nagkakamali, ni-research ko ito yung Shaphan na to, parang isa to sa mga official din ni Josiah. More on sa mga priest, okay? Hindi ko na pero basta meron din siyang pero hindi siya kilala, pero siya yung nilagay doon. So makikita natin yung conflict. Pero blessing din, at least di nga siya inubos, di ba? So, ang point number 2 natin, ulitin natin mamaya, appreciate new leadership setup for what it is worth. Okay? So, at least di kayo, buhay pa rin kayo. Importanteng lesson niya sa buhay nyo. Maniwala kayo. Okay? And then, pangatlo, be very careful of those that will try to destabilize the new structure. Ang haba, no? Ulitin ko, ha? Pag may change of leadership, madaming awa yan. Naalala niyo ko na kwento sa inyo yung pastor inalis, hindi lang nag-resign kasi tinanggal talaga siya kasi nga ng babae, nag-drugs pa. Anong klase yun? So inalis bigla-bigla o sinong papalit? So ang daming gusto mag-take over, ganyan. Yun yung mga sitwasyon na delikado para sa church, sa kwento na yun. Sa bansa, ganyan din. Kung sinangkop ka, sinong So, yun yung medyo dulo dito. May matututunan din tayo yan, okay? So, ulitin ko be careful of those that will try to destabilize the new structure, okay? So, nakita na natin, summarize ko ng mabilis, nasakop na sila. Unang mamamatay dyan, siyempre, mga sundalo, kasi lumalaban Pero pag nakita na nung kalaban na wala na kayong laban, nantira sa'yo, babae, bata, tsaka matanda, wala na kayong armas, wala na kayong shield, wala na kayong tataguan. Kahit sa pag nagbasa kayo ng history, yung sa mga tinitingnan ko din, bakit may mga nabuhay pa ba katulad ng Persia, naubos din yan Babylon. Yung Hittites, yung mga ganyan. Iba doon pinaubos kasi ng Diyos, iba hindi inubos. Yung mga dapat ubusin, hindi inubos. Yung iba naman, talagang hindi talaga inubos kasi again, wala nang
At yung mga nananakop na yan, ang gusto lang din niya madalas pera. No? Kaya nila sakupin yan para resources. Kung kontrolado na nila yung mamamayan doon, hindi na kailangan patayin. Pagkakitaan, utusan, alipinin, ganyan po yan. Hindi ko sabi tama yun, yun ang reality. Okay. So, gano'n nangyari sa Judah. At ano mangyayari? Yun yung tanong sa mga taong natira. Salamat din sila pinatay. Pero masama loob. No, siyempre, kung kamag-anak mo pinatay, yung buong bansa, sinakop. Imagine nyo ba yung confusion, di ba? Yung ano man yan, imagine nyo yung matinding problema nyo ngayon. Ikumpara nyo dito. Di ba? Sa Job tayo, inaano natin si Job. Dito naman, kunwari, kayo si Jeremiah kasi, lingkod ng Diyos eh. Tsaka, pero yung iba, katulad ng, ito, sina Gedaliah, tsaka sina, mamaya, maraming karakter dito eh. Imagine nyo na, hindi magandang sitwasyon. Kaya yung sa title natin, Navigating in a Disadvantaged Position. Andun na sila eh, andun na. Anong gagawin na natin? Hindi ka nang papakamatay, di ba? Tanggapin mo na lang. Kaya yung point number 1, realize that the Lord's plan is best for you. Even in a loss, kahit natalo ka, sa basketball, natalo ka, at least hindi ka napilayan. Hindi ko napilayan ka, nanalo naman kayo. Matutuwa ka ba no? Meron pa naman next season. Ano man yan? Naalala ko tuloy, no? Itong nangyari kasi sa amin, sa kumpanya namin dati. Yung iba, nung in-acquire yung son, naku, iba kabadong-kabado. Tsaka, doon iba talaga napasama rin. Kasi nga, kung dati kang boss, ma-under ka, no? Mga takeover ang tawag po dyan, pag binili yung kumpanya na yan, so nag-iisa, anong mangyayari sa inyo, di ba? So, iba, nag-resign, hindi nakapaghintay. Yung mga hindi nag-resign, nakinabang pa. Saya ng buhay. Eh ako, nung time na yun, talagang ayoko na yun. Kasi nga, actually, nung pumunta ako doon, paano na yun eh. Nabili na rin eh. Tsaka yung panahon na yun, gusto ko na stability pag nasa edad na kayo. Hindi na kayo makipag-compete. So, mag-stable lang, pamilya, yan. So, nangyari nun, napabuti pa yung mga nag-stay. As in, ganun din sa bansa. Imagine nyo, pag sinakop tayo kunwari ng China, ano, gagawin natin? Patay kung patay! Eh, yung mga official na yan, minsan sila-sila na nagpapataasan ng ere. Ginagamit lang tayo. Alam nyo ba yon? Kaya kahit anong power struggle, kahit naalala ko tuloy nung kami, nakwento ko sa inyo, di ba, C80 pa lang, high school pa lang kami, politiko na. Ako, ina-observe ko lang ano nangyari dito. Ang dami nag-away, nagsisiraan. Ganyan lang ako. Ganun kasi ako, nag-observe lang ako na matawa akong gawin. Eh iba, nagkakampihan na. Uy, pag ito naging dapat kakampi ko to. Ang tindi nitong mga to. Ganun po yan. Kaya, ano nangyari dito? Si Jeremiah, ginawa lang yan dapat niyang gawin. Napagbintangan siya, nasabihan siya masama. Pero bandang huli, siya yung panalo. Hindi siya yumaman. Pero actually, maybe sinabi dito, binig siya ng reward. Kung ano man yun. Okay? So, the judgment has come exactly as predicted. Another point yun. Sinabi ng Diyos, nangyari. Anong lesson doon? Maniwala ka sa Diyos. So, bata pa ako, yun nga, kaya mabuti may scripture ka. Yung iba kaya gustong i-discredit to, para hindi kayo maniwala dito. Eh, sinulat lang ng tao yan eh. Kasi siya, naniwala siya sa sinulat ni, sino man? Jason Sa, nasa balita na naman yun. Hindi, yung sinulat ng tao, mali. Hindi ganon. May sinulat ng tao, tama. May sinulat ng mali, may kalahating mali. Ikaw, as a person, nag-iisip, tingnan mo kung gaano katama ito o mali. Kaya nakita naman again sa church natin, dedicated tayo sa napakatagal ng preaching study natin eh. Meron kang pagkakataon kung naghahanap ka talaga ng katotohanan. Ngayon, kung hindi, yun ang malaking problema. Amen? Kaya magmamadali rin. So, teka na, ako dun Yeah, so, ang judgment ng Diyos, darating yan. Ibig sabihin, magtiwala ka sa sinasabi ng Diyos, saka sa karakter ng Diyos, saka sa katotohanan ng Diyos. Kahit parang ang hirap, hindi na iniwala yung iba, persecute ka pa, sinungalingan ka pa, bandang huli mangyayari yun. Amen? Amen. Tandaan niyo yan. Obviously, yung mga bagay din na madiderive mo, ito pala sabi ko siya kanina.
Yung tungkol sa, sa future natin. Sinabi naman ng Bible na magkakaroon ng one world government, one world religion, at one world currency. Sinabi ba yun? Yun ang madiderive mo kasi paano ka hindi makakabili kung wala ka nung tatak. Isang lang yun. Kasi pwede naman tayo mag-trade eh. Pero kaya lang nila mapipigilan yung pag-iisa na kayong currency. Pag sinabing, sino ba itong si Rain? Anong ID mo? Black yan. Hindi ka na makakabili. And then, one world religion. Okay? Bakit sasamba tong mga tao doon sa Satanas? Okay? The beast, no? Antichrist. Kasi, they will find a way how to set that up, no? So, and then, yung one world government? Kasi nga, ganun din. Paano ka magkakaroon ng one world currency kung maraming government? Di ba? So, na yun. Kaya, marami ngayong nangyayari sa mundo natin ngayon na sineset up na nila yun. So, pero ba't napunta ako doon? Ayan, so, kahit ano pa mangyari, kahit mangyari yun, hindi ka dapat takot. Una, ligtas ka na, gawin mo yung dapat mong gawin, may reward ka, mapatay ka man mas maaga sa amin, unari lang ako, nauna ako ng 10 years sa inyo, pareho tayo mamatay. Maglilingkod na ako tapat sa Diyos, nag-ipon ako ng reward sa langit, ba't ako ma-insecure kanina dito? Okay, so medyo regular na message na natin yan, ha. Pero yun ang nakita natin dito si Jeremiah, nagulpi na siya last time, di ba? Nilagay sa dungeon, putik-putik, nagutom, muntik ka mamatay, may tumulong sa kanya, buhay pa rin siya, medyo nakaluwag siya, bandang huli, ayun, nakalaya siya. Yung ibang mayayabang, di ba? Sinunog pa yung tinawanan pa siya. Nalala niyo yung kalaban niya, brinig pa yung kanyang yoke, yung ano man yan. Pabayaan nyo lang yun. Sino andun sa ganung kalagayan ngayon? Kung naglilingkod ka sa Diyos, andun yun. Kung hindi masyado, dahil bilong ka sa church na to, in a way, naranasan mo yun, in a way. No? Mga hirap sa buhay, kung nagtitiwala ka sa Diyos, pwede mong nakikita mo na yung future mo. Hindi exactly, hindi ganun kalinaw. Hindi mo alam kung ano ba nakikita niyo sa future, kung anong exactly yung trabaho mo, anong business mo. Pero still, maayos na kalagayan sa biyaya ng Panginoon. Okay? Another point dito, verse 1 to 4, no? May napansin nyo dito, ang nagsabi dito, hindi ang Diyos nga eh. Ginamit ng Diyos itong taong to, no? So the word that came to Jeremiah from the Lord after Nebuzaradan, captain of the guard, ito yung parang pinaka-general. So, yun nga, inalis siya doon. Okay? Sa kanyang pagkakabilanggo. Among all that were carried away captive of Jerusalem and Judah, which were carried away captive unto Babylon. So, siya ay hindi binihag na. Tagal siyang bihag eh. Siya yung pinalaya. Kaya sabi niya, and the captain of the guard took Jeremiah and said unto him, the Lord thy God that pronounced this evil upon this place. Interesting, alam din nila, no? Kasi nabagay ko sa inyo kasi sinusulat niya yan eh. Pinaparating niya doon. At yung gusto ko sabihin dito, alam mo kahit mga unbeliever, may certain knowledge of God yan eh. Yung totoong Diyos tinutukoy ko kasi may mga bagay na hindi mangyayari kung hindi pinahintulot ng Diyos. Tindihan niyo ba yun? Okay? So hindi ko sinabing lahat ng nangyayari ay gusto ng Diyos, iba yun. Pero pinahintulot niya, so in a way, gusto niya yun. Okay? Meron kasi siyang, pag hindi niya inalaw, hindi mangyayari talaga eh. Kunwari, kasi Ray, gusto niya makapasa, kunwari lang ha. So hinayaan ng Diyos na, kaso loko-loko kunwari lang ha. Hindi nag-aral, ganyan. Pero kung hindi pa hintulot ng Diyos na bubagsak, hindi ka mabagsak. Pero pag pinahintulot niya, mabagsak ngayon, pwede ka mag-aral, magloko, pero hanggang doon ka lang sa papermit niya, no? Anyway, pupunta tayo. Sabi dyan, now the Lord had brought it. Yun, nangyari na nga yung sinabi ng Diyos. And done according as He said. So, mangyayari ang sinabi ng Diyos. So, minsan delay, minsan depende. Nasa Kanya naman kasi yung kailan niya gustong gawin. Pero napakatagal ito. Isaiah pa lang, di ba? Actually, Deuteronomy pa lang. Sinabi na to. Because you have sinned against the Lord and have not obeyed His voice, therefore, this thing has come up. So, paulit-ulit na, no? Kaya sila pinasakop, hinayaang masakop. Kasi ginalit nila ang Diyos, di sila sumunod, nagloko sila.
Ngayon, ito na. So, and now, behold, I loose thee this day from the chains. So, siya ay pinalaya. If it seem good unto thee to come with me in Babylon, sabi ko option niya eh. Pwede ka sumama sa akin kasi ano to, official to eh. Yung mga general, nakipaglaban yan dito. Pag maayos na yan, wala nang kalaban. Uuwi yan, magpapa-happy-happy na yan doon. Kahit sa atin, yung mga general, yan ang mga yumaman after ng gera, kung hindi nyo alam. So, kung sumama si Jeremiah, tapos siya daw ay, I will look well unto thee. Yan ang mangyayari kay Jeremiah. Diba? Relax din na rin siya. So sabihin ko sa inyo, hindi siya sumama. Okay? So another lesson, ano? Alala nyo yung si Hebrews, di ba? Nasa si Hebrews. Ayun. Ano sinabi doon kay Moses? Di ba? Hindi siya sumama dun sa Pharaoh's daughter, di ba? But rather, he chose to suffer with the people of God. Yun. So, ganun tayo dapat. Another lesson yun. Minsan, nag-iisip siguro tayo, katulad ng mga, ewan ko, kung kunin ka, ang tawag sa, pag sa Amerika, ito, ayun. Pag nagpa-petition ka, di ba? Sawa ka na dyan sa Pilipinas, ang politiko, dito ka sa Amerika. Pwede yun, di ba? Gusto mo at gusto niya. Pero mas malala doon. Pero mas ano sila doon, mas convenient sila doon. Alam niyo ba yun? Si Jeremiah, ganun na. Gusto mo, dito ka sa akin. Kasi yun ang utos ni Nebuchadnezzar. So, magandang options, no? But if it seem ill unto thee, kung ayaw mo, kasi alam niya, pagano yung mga yun eh. Alam nila, mga spiritual to eh. So, alam niya, ang ganda nung meron kang option. At sa buhay, marami tayong option. Tandaan niyo yan. Ang lagi lang gusto ng Diyos, piliin mo yung tama. Hindi mo ipiliin yung tama kung hindi mo alam. Kaya nga tama, dito kayo. Amen? Joshua, dito. Salamat. Hindi tayo nag-a-assume na, kaya ko na to. Good luck sa'yo. Kung ako lang, gusto kong pahinga lang dito, pogi lang, pwede ko rin gawin. Nakita ko ginagawa ng iba yun. Pero hindi ako naglilingkod sa Diyos dahil sa ganun eh. So si Jeremiah, ganun din. Alam na alam mo totoo yun. Bakit? May option na siyang tumakas, magpa-happy-happy, hayahay na eh. Pero nanatili siya dito. Later sasabihin, kasama siya ng mga remnant. Okay? Remnant, yung mga remainder, yung mga natira. Ayan, so behold, all the land is bahala ka saan mo gusto. Yun, basically, yun na yun. So yun na yung point number 1 natin. Napaganda pa yung buhay ni Jeremiah. Kahit ginulpi siya na for how many years, hindi natin alam. Maraming pinusahan sa paligid mo, tapos ikaw ganito yung options mo, napakaganda. Gusto niyo ba ganon? Sana, oo. Pwedeng bigyan ng Diyos yan, nakita natin eh. Bago ko tapusin doon, ito pa kasi itong mga kabataan, di ba, nagpaplano kayo sa buhay niyo sana eh, di ba? Ano ang gagawin ko pag ganitong edad ko na, di ba? Ang babae, syempre, mas maraming option lalaki. Kasi kayo mga pero, matindi yung responsibilidad nyo. O, nagpaplano na ba kayo? Kapastor ba ako? Ay, naku, wag na. Ano, ga-abroad? Ano ba? Basta within the borders of Nag-aasawa ba ako? Ilan? O, isa lang. So, may option din kayong gano'n, pero mali, di ba? So, nagkaplano na kayo. Anong business? Anong course? So, maganda ang options nyo pag nasa kalooban ka ng Diyos. Huwag kang maingid. Ay, nag-ano sila, nag-Harvard. Huwag kang matititingin na. Maano ka lang, sakit lang ulo mo. Huwag lagi ka nakatingin sa iba, ingitero ka. Ang dami yung option eh. Anyway, so number 2, ito na. 31 minutes na ako eh. So, from 5 to 13, dinescribe yung bagong leadership, bagong structure, kasi na sila, nasakop na sila, yung hari no, hindi naman pwede sa lahat ng mga yan. So, may tinawag na governor, kasi hindi na sila bansa eh. Parang na sila, itong gobyerno na sa, parang province na lang, no? So, naging province na lang, may tawag sila dito sa, hindi ko naalala. So, ang tinayo doon, si Gedaliah, the son of Ahikam, the son of Shaphan, whom the king of Babylon. So, ang tanong dito talaga, bakit siya yung pinili?
Yan ang gusto ko explore kasi mamaya papatayin siya. Next week, papatayin siya. Next chapter, I mean. Okay? So, ba't papatayin to? Di ba? Parang Hudyo rin to. Di ba? So, pero kahit saan, kahit pag na-promote, kahit sa mga pastor, ganun eh. Ba't siya nag-pastor? Bakit ako hindi? Ang mga ganyang feeling dyan eh. Alam niyo ba yun? Ba't siya top 1? Ba't siya presidente? Kung ano man yan. Nangyayari yun, ayun na yun. May dahilan. Ang namili dyan, syempre, yung panalo, yung hari ng Babylon. So, another lesson, tanggapin na lang natin. Okay? Ang gagawa ng isang bagay, mamaya yung si Ismail nga, yun, hindi niya natanggap yun eh. Hindi sinabi dito, pero maliwanag yun. Kasi si Ismail is, again, ano yung parang, ano rin yan, royal blood. Okay? Mamaya, next week ko pala yung sabihin. I'm getting ahead of myself. Anyway, si Gedaliah, yung tinalaga, na pagkatiwalaan, kung ano man ang dahilan, hindi natin alam, hindi sinabi, tanggapin na natin. So, iba tinanggap, syempre, wala silang choice eh. So, siya yung naging governor over the cities of Judah, basically yung buong province, and dwell with him among the people. Sinasabi pala dito, actually, si Jeremiah na naman. So, pwede siyang pupunta sa Babylon, pwede kung saan, pwede ka rin bumalik kasi sinabi, ito mangyayari dito sa, ano nyo, para may option na naman siya. So, sinasabihan siya nung kaninang general, na itong mangyayari dito sa lugar nyo ngayon. Diba? Parang sa amin nga, nung nag-take over yung isang kumpanya, ganito mangyayari sa inyo, ha? Yan. Mag-stay ka, alis ka, o ano, wala ka. So, maganda yung sinasabi sa'yo ano mangyayari, no? Maganda rin yan sa inyo. Ito, lagi sabi siya, pag gusto siya umalis sa church, at least magsabi man lang kayo, baka sakaling, baka may tanong ka lang niya na dapat masagot. Hindi ka nagsasabi, hindi ka makakakuha ng mas magandang options. And then, yeah, kahit sa trabaho, ganun din. Ayun, so sila ay, hindi naman papatayin lahat, dyan lang kayo. Sorry, kay Jeremiah pa lang tayo. So, yun na nga, pinalaya na siya, gusto mo sa Babylon. At pansinin nyo dito, binigyan pa siya ng victuals is parang pagkain. Okay? Para siyang tumama ng ano eh. And then reward, kung ano man yun, di sinabi, baka pera, di ba? Kasi nga, kung ayaw mo sa Babylon, may pabor na siya sa ano eh. Emperor eh. Sa hari. So, kung ayaw mo, at least mabigyan kita ng something, di ba? Okay ba yun? Parang kami doon, gusto mong umalis, ito yung pera, meron pang ganun eh. And then, let him go. Okay, so anong ginawa niya? Ayun na nga. Then went Jeremiah to Gedaliah the son. So, nanatili po siya doon sa Judah, kasi hindi na Judah yun eh. Ano na yun, province na lang. Okay, sabihin Judah pa rin. Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah. Okay, Mizpah, bandang Benjamin yan. And dwelt with him among the people that were left in the land. Nakita niyo yan? So, I believe, lingkod siya ng Diyos eh. Sino paglilingkuran niya? Dati tinawag siya dito sa mga taong to. Sa Babylon, later pupunta. Magme-message din siya doon later. Babylon, judgment din yan sa mga preceding chapter. Okay? Pero dito, nanatili siya. So ako gusto ko yung ganyan, di yung gusto lang lagi makawala. Ano yung advantage sa akin? Makaalis lang ako dito kahit sa trabaho, ganyan eh. Makaalis lang ako dito. Kasi minsan humihirap yun, habang tumatagal, expectation, ganyan. Pag alis mo, hindi mo rin alam yung pupuntahan mo. Di ba? Baka maganda, baka hindi, baka mas malala pa. Bagong pakikisama, bagong ano may adjustment. So, tingin-tingin din, no? Again, isik mo yung kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos yun, di go. So, I believe, again, di sinabi dito, pero knowing Jeremiah, ang puso niya nasa people of God. Kasi kung naalala niyo yung chapter 1, yun talaga eh, preach to these people. Okay? Tuloy lang natin. So, ngayon, now when all the captains of the forces which were in the fields, ito na po yung mga naiwan nga, no? So, dahil wala na yung army, pero meron matitira dyan, mga nagtatago ba? Di ba? Guerrilla warfare. Hindi yung maubos lahat yun eh. Eh, alam nyo, ba't lalaban pa tayo dyan? Iba nagtago na lang. Maraming ganun pala, no? Ito na, mga pinangalanan to. Nung nabalitaan daw nila na si Gedaliah na nga yung maging governor, kababayan din nila yon. Anong ginawa? Nabalitaan nila, bumalik sila, no? Di na sila nagtago. Okay? Lumabas sila kasi basically, yun na nga, wala nang giyera eh. So,
So pumunta sila. Ito yung unang pinangalanan, si Ismael, the son of Netaniah. Tandaan niyo yan, siya yung later na si Raulo. Okay? And Johanan and Jonathan, magkapatid, sons of Kareah. Later si Johanan yung may importante dyan. And Seraiah, the son of, kung sino man yan, si Ipay. Iba dyan, di na masyadong banggit. Okay? And their men. So again, meron silang mga kasama. Lumabas na sila. Kumbaga sa mga komunista, ang tawag doon, amnesty. Alam niyo ba yan? Okay. And Gedaliah, the son of Ahikam, the son of Shaphan, swear unto them and to their men, saying, fear not to serve the Chaldeans. Of course, andun yung idea na, naku, baka patayin tayo. Hindi, tapos na nga yung gera eh. At hindi, yung isang kahit sa atin, may history tayo dito, may nag-aaway dito, may napagalitan. Tapos na! Yun na, ibalik. Gawin mo na yung tama. Ganun na sinasabi siya, magaling dito si Gedaliah, kaso mamaya may something wrong sa kanya, kaya siya napatay eh. Mamaya tayo doon, pero mabait siya. Sinakita niya siya, pinagkatiwalaan din eh. Oh. Kaya binanggit niya kung ano rin yung plano ng hari, ng emperor. Huwag na yung matakot. Kasi itong mga Chaldeans, yan, kahit sa atin, mga American bases pa dito, kasi ina-obserbahan pa rin nila yan. Hindi mawawala yan. Kahit ng panahon ni na Samson, kung alam niyo yun, yung mga Philistines yung naghahari sa kanila eh. Panahon ni... Sino ba yan? Ngayon na yun, mga judges. So, ang gagawin mo lang, wala ibang gawin, maglingkod ka lang doon sa hari. Ngayon, gaano ba kahirap yun? Ang mahirap kasi dyan, minsan pride eh. Di ba? Sinakop tayo, dapat tayo gano'n eh. Kaso hindi nga eh. Ang Diyos nga nagbigay sa iyo doon eh. So, tanggapin mo na lang. Kaya yung, alala ko talaga sa San tsaka PLDT, gano'n eh. Iba, gano'n. Sabi niya, mayabang yung mga yan. At lagi may kaaway. Samantalang binili na nga, di tulungan na kayo. Amen. Pero may hindi naka-take over, may hindi naka-move over doon. Get over doon. Ang dami. Anyway, so nakikita yung mensaya, pag ando na, hinayaan na ng Diyos, kalooban na ng Diyos, pinarasahan kayo, pero andyan na kayo, anong gagawin natin? May parang plan B, no? Hindi kayo nanalo, talo kayo. Ngayon, maglingkod na lang kayo, suko na kayo. Naman yung dati pang message, di ba? And it shall be well with you. Hindi kayo mapatay, magpapabaho kayo, so, trabaho kayo, kumita. Okay. Hindi kayo katulad nila napakayaman. Still, buhay kayo. So, tandaan nyo itong mga lesson na ito, nangyayari ito sa buhay nyo. Natin. As for me, ito yung si Gedaliah yan, behold, I will dwell in Mizpah and serve the Chaldeans. So, siya yung unang servant ng mga Chaldeans, Babylonia. Kasi siya ngayon, kahit governor siya, under pa rin siya. So, nakita niyo siya, maganda yung attitude niya na, talo tayo eh. Yan ang gusto ng Diyos. Diba? Yun. So, tutulungan niya yung kabayan niya, pero siya yung maglilingkod sa Chaldeans. Which will come unto us, but ye gather wine. So, yun lang. Basta reasonable naman eh. Siyempre, alipin. Hindi mo alipin, pero farmer kayo. Di, trabaho kayo. Alam nga namang anong gusto nyo. Diba? Doon may tigas ang ulo ito, makikita lang dito sa mga next chapter. Kaya maglingkod lang kayo, magano kayo, buhay kayo. Likewise, when all the Jews, yan na nga, so even sa mga medyo malayong lugar, kasi nga alam mo, pag nagtakasan na yan, may mga punta doon sa malayo-layong lugar. Nung nabalitaan nila na yun na nga nangyari, may bagong gobyerno na doon, karamihan ng mga Hudyo nagbalikan. Pero pansinin nyo to, ito yung mga kalaban niya, Moab, Ammonites, Edom, malala nyo? Yung iba nag-dwell na doon. Kasi binabanggit ko to, mamaya kasi si Ismail nga, medyo I believe na parang na-influensyahan ng Ammonites. Makikita natin mamaya yan. Sa take note lang, itong mga kalaban, yung iba nag-dwell doon, mga Hudyo. Pero dahil may bago ng gobyerno, nagbalikan sila. Hindi man lahat, pero marami. Yan na. Then next two verses, sabi niya, even all the Jews returned of all the places. Yan, sabi all eh. Pero hindi siguradong all yan. Halos lahat, okay. Nagbalikan na. Kasi kaya lang naman sila umalis kasi alam mo na, sinasakop yung ano eh. So nagbalikan at yun na nga, may bagong gobyerno, si Gedaliah yung governor. And then, nagtanim sila, tapos, wala ng gera.
Nulit lang, ito nabanggit si Johanan kasi mamaya nga hanggang next chapter. Andyan siya, so ganun din. So may mga puwersa siya, napansin niyo ba? May mga taga-sunod din siya. May armado rin dyan. So again, hinayaan lang sila kasi hindi sila makakalaban ng malawakan. So ano yun? Point ulit natin doon. Number 1, realize that the Lord plan is best for you even a loss. Number 2, appreciate mo na lang. Ay, salamat, di tayo pinatay, tapos pinangakuan pa tayo, di ba? Huwag kayong matakot kasi tuloy ang buhay. So anong lesson sa atin doon? Gano'n, minsan may panahon na matatalo tayo. Ganun. Tuloy lang ang buhay. Hindi pa tapos ang laban. Hindi natin alam sino papalain later. Magtapat ka ngayon. Sipag ka ngayon. Mag-ayos ka ngayon. Yung wala kang mainggit. Last 3 verses. Ang sinabi dyan. And said unto him, ito na. Nag-usap na ngayon si Johanan at saka si Gedaliah. Again, sino yung governor? Gedaliah. Sino yung prominenteng lumapit sa kanya? Yung mga galing sa ano? Si Johanan. And then yung isa, Ismael. Ngayon, si Johanan, parang may natunugan siya. Hindi sinabi exactly dito, pero sinabi lang na si Johanan ay parang, sabi niya, ito na nga, hindi mo ba alam that Baalis, the king of the Ammonites, sabi ko kanina, had sent Ishmael. So wala siyang basihan doon, hindi natin alam eh. Pag binasa mo to, wala akong nakita. In advance ko na rin to, talagang wala akong makita. So, totoo ba yan o hindi? Ngayon, yung next chapter pa lang, pinatay nga talaga si Gedaliah. So, posibleng totoo to. I guess na. So, ulitin ko si Johanan, uy, Gedaliah, hindi mo ba alam na sinendiyang si Ismael para patayin ka? Ano sinabi ni Gedaliah? But Gedaliah, the son of Ahab, believed them not. Hindi siya naniwala. Ngayon, makulit din to, no? Sabi niya, hindi siya naniwala. Pero sabi, kinausap niya ulit secretly, sige na, patayin ko na. Sabihin mo lang sa akin. Patayin ko na si Ismael. Walang makakaalam. Ang daming lesson dito, no? Alam niyo sa gobyerno, sa ganyan yan, eh. Pag yung mga, ang dami nangyayari dyan. Kung nanonood ka ng pelikula, lahat yun, totoo yun, eh. Hindi lahat, okay. Pero may pagbasihan yun, nangyayari yun. Ayun na. Kasi nga, pansinin din natin, ano yung dahilan ni Johanan? Pakibasa simula sa wherefore. Ready, go. Wherefore should he that all the Jews which are gathered unto thee should be scattered, and the remnant in Judah perish. Anong gusto nang mangyari ni Johanan? Bakit nga gustong patayin si Ismael? Para hindi naman lalong lumala yung sitwasyon natin. No? Salamat na nga at hindi tayo inubos eh. Eh kung may narinig ka na pwedeng sumira sa setup natin na anong gagawin mo? Yun ang tanong ko sa inyo. Sa church, dito may ginagawa tayo hindi madali. Ngayon, kung meron talaga nakikita ka dito gusto sumira o sobrang karnal na makakasira siya, anong gagawin mo? Rain. Yun. Wala namang ibang... Si Pastor Padua, nakalagay pa sa opisina niya, nakalagay doon. Keep your pastor informed. Ganun siya eh. Totoo din yun eh. Nung nabasa ko yun, okay. Gusto alam niya lahat. Eh syempre, lahat na may kinalaman sa church lang ha. Kailangan malaman lahat ng walang pakialam. Pero minsan ganun yun. So hindi chismis yun. Kailangan malaman. Problema ni Gedaliah, ayun. So nakukuha niyo ba yan? Pag pinatay si Gedaliah, una magagalit sa kanya yung, di ba? Last time, kaya nagalit si Nebuchadnezzar kay Zedekiah. Bakit? Nagrebelde siya eh. Hindi ko kayo ubusin, at least mag-tax ka dito kasi sakop na kayo eh. Banda ko, hindi. Eh, mayroon din siyang sundalo. O sige, punta kayo dito. Eh, nabuisit na, pinunta na sila. Si Gedaliah, okay na yung setup nila ngayon. Ngayon, si Johanan, naisip-isip niya, konti na nga tayo eh. Pag pinatay mo tong sinet up nung hari, magagalit na naman yon at anong gagawin sa atin? Ganun na naman. So, yon. Kaya ang lesson dito, point dito,
Nabanggit ka na be very careful of those that will try to destabilize. Alam niyo siguro destabilize, gera, patayan, guguloy, ng gugulo. So sa kanila doon, salamat, di nga sila pinatay lahat. Mas gusto pang guluhin. Tayo dito magkakagulo pa tayo, napakakonti natin. Pero bumapasok sa utak ngayon eh. Depende nga, nasermonan kayo. Kayo yung ganyan. Alam niyo na. Sa halip na tanggapin mo na lang, basta ako lagi na lang eh. Ngayon, anong gagawin niya pag talagang hindi nakapagpigil? Katulad ni Ismael. Nakikita na yun next week. Sabi ko sa'yo, patayin si Gedaliah. So, hindi na nakontento, patayin natin to. Ako dapat dito kasi royal seed din siya eh. Napakasama ng taong to, no? So, pero dapat, parang kay Johanan tayo, next week, bida rin to si Johanan eh. So, nakikita mo itong tao to, basta parang, hindi ko sigurado basta, pero parang gusto to manira eh. Sabihin nyo na agad, bata, bago man yan, kahit gaano katagal yan, alam mo naman yung, kaya nga public tayo dito, lahat ng tinuturo ko, kinikinig ng iba, lahat. Oh. So, nakikita nyo na yung direction na tinatahak natin. Ngayon, pag meron dyan sumasalungat, ano dapat gawin? Oh, minsan, di mo kami sigurado, di ba? Magsabi ka. Amen? Handaan nyo yan. May magandang communication ngayon, may chat na lang, chat nyo lang. Ayan na, ang problema, ayun, hindi nakinig. But Gedaliah, the son of Ahikam, said unto Johanan, huwag mong gagawin yan. Mali ang sinasabi mo. So, again, walang sinabi dito kung sino tama. Wala yung yung narrator, di sinabi na ito, ganyan. So, anong again? Realize that people can be very confused and unstable in sudden change of leadership. Totoo yan. Kaya ngayon, katulad nung nangyari sa amin, salamat ako, bago lang kasi ako noon eh. Wala masyadong, yung loyalty ko, kanino ba? Sa pamilya ko, di ba? Kasi na kumikita, yun na yun, naman ang trabaho eh. Eh, iba, gusto mo mahala kayo dyan. Ayun. Kanya-kanyang diskarte. Sa buhay natin, kanino loyalty mo? Ito nakakalungkot ito kahit ng mga kulto, kaya nga sinasabihan natin eh. Di ba, parang kahapon na naman. So, waiting tayo kahapon to, Tuesday. Saan tayo? Timberland. Sabi ba naman ng mga, iglesia na po ako eh. Bawal po sa amin yan eh. Anong nakita niyong doon? Anong mali doon? Ibig sabihin, mas loyal sila sa kanilang grupo. Whatever happens. Ayoko ng Bible. Wala akong kakausaping iba. Sarado kayo. So pag ang katotohanan, ang loyalty mo nasa Diyos at nasa katotohanan, anong gagawin mo? Ito, again, kung may mali ako, sabihin nyo. Kaya nga malaya tayo ako, inaano ko pa kayo makinig sa ibang preacher eh. So gusto ko yung kasi nag-iisip ko at least hindi, sa dami ng free time nyo minsan, anong pinapanood nyo? Peter, Stephen, anime. Minsan may oras dyan, okay lang yan din. Pero, di ba? May free time kayo. Kaya, yung mga magandang information, sinasabi ko sa inyo, makurious kayo, at least doon yun ang panoorin nyo. Hindi yung, may kinig, ako lang ang makikingin nyo, ako lang ang pakinggan nyo. Lahat siya. Basta ba, hindi, wala. Papakinggan, wala. Shut up ka agad. Hindi ganun. Hayaan mo yung ibang tao na ma-develop sa kanila yung kailangan din ma-develop sa kanila katulad ng pag-iisip, di ba? Critical thinking, yung kasi ganun, ang loyalty mo sa Diyos, hindi kay pastor, hindi sa tao, mas matibay ka rin eh. Kahit po saan yan, kahit sa company, kahit sa customer. Paano magiging loyal ang customer sa'yo? Pwede mo bang, may mga ganun, may mga SNR, ganyan. Ganun ang tirada nun eh. Bakit membership Dito lang kayo ha. Yan, dami ng membership Alam na alam nila yung binibili mo kung sa kanila o hindi. Inaaral nila. Ngayon, hindi pa nila kaya tayong ganun eh. Hindi naman talaga dapat. Pero may mga ganun eh. May mga kumpanya, may mga arrangement na ganun. Sa akin ka lang bibili ha. Patay na. Paano pag nagloko kayo, hindi kayo makaano.
So tayo, hindi tayo ganun. Parang loyalty mo lang sa Panginoon. Sinasabi ko sa'yo, inaaral ko, hindi tuturo ko sa'yo. Kung sakaling talagang mali ako, sa Diyos ka pa rin. Ganun tayo. Kaya nga ito ako nung sa Baptist, ganun eh. Walang independent niya, pwede ka lumipat, gusto mo, though dinidis rin yan. Hindi din ina-encourage na yung, walang kabagay-bagay, lumipat ka lang gusto mo. So, kinakausap din yun. Pero nag-uusap yung pastor, gusto niya, di sige. Hanggat maaari, hindi. Pero pangit din naman mag-stay kung ayaw na doon, di ba? So, may certain degree of, kalayaan. Ngayon, ba't ako napunta doon? Ayun, so may mga nagde-destabilize niyan, yan. So, paano maiiwasan yan? Yan, namanggit ko na yun, isumbong nyo. Again, kung nasa kanino loyalty nyo. Amen? Sa churches mo, may mga ganun mga tao din na parang sino yun? Mga kabok? Anak ni David. Absalom, yan, may mga ganun. Naalala yung Absalom, yung kinukuha niya yung puso. May mga ganung Basta galit na galit dun eh. Pinagpuntahan sa bahay yung member. Kaya katulad nyo, minsan kinakabahan din ako sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga taga-Montalban. May iba kasi matutuwa yan, meron tayong mga kapatid dito May iba dyan gustong kontrolin. Taga-Montalban tayo lang May mga ganon. Alam nyo ba yan? Basta ang pakialam mo doon gusto lang namin Pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagpo dito kung di rin dahil dito sa ministry. So again, hindi ko gustong sakupin lang buong buhay nyo, pero magsabi kayo kasi alam ko yan. At least, mapag-usapan dito, di ba? Hindi yung sinasabi ko, ba't napunta tayo doon? Naalala ko lang Ngayon, may nagde-destabilize kasi maganda yung gawain At si Pastor lagi nagkukwento rin ng gano'n. So, na-evaluate ko rin, bakit ba pinagagawa nitong mga ito? Kung gusto yung pastor ka, kung sesend ka. Kung hindi, bakit din? May problema ka din. So, yun. Ngayon, naalala ko lang, iba kasi ganito. May problema sila sa ganyan, May nakumpara tayo sa Catholic na may excommunication. Meron naman talaga ganun sa Bible Ang problema lang sa Catholic, syempre, parang sinakop na nila lahat Pag in-excommunicate ka, saan ka pupunta? Diba? Tayo, Baptist Church, independent yan So, yun ang maganda doon. Yun naman talaga dapat. Pero still, pag tinapong ka sa isang church, may dahilan yun. Kung matalino yung pastor, hindi ka basta-basta tatanggapin doon. Kasi para sa'yo din. Kaya mag-usap lang ng maayos. Kung ayos sa akin, yun, style ko, malayo siya, sige, doon ka na. Maganda, malinaw yung usapan. Ewan ko ba na ako napunta doon, pero yun lang na So mag-iingat kayo sa mga tao meron talaga katulad ni Ismael dito. Ano bang gusto niya? Gusto niya siya yung mataas, yun lang yun. Wala akong naisip na iba. Nainggit siguro siya. Diba? Kasi nga, sa next week, sa next chapter, babanggitin ko sino si Ismael. Ayun, so anong gagawin natin? Sumbong pag-usapan. Mamaya, baka na may kailangan lang pag-usapan, di ba? Natin alam. Dami ko nasabi, So, nangyayari ito, yung mga bagay na to. Huwag din kayong mga masyadong baguhan. Meron laging dyan. So, pero paano natin nalaman na ang kalooban ng Diyos si Gedaliah ng panahon na to? Well, inaayos sila, na-reserve sila Kahit nasa disadvantage sila, buhay sila. And again, ulit-ulit na kay Jeremiah, sabi, sumuko kayo, it will be well with you, hindi na may papabayaan ng Diyos. Kasi sila ay nagrebelde sa Diyos at sa Babylon, nangyari yung karamihan sila na namatay sa kanila. So obviously, mali na naman nila yun. Kung sumunod sila na maayos, parang tayo, pag umayos ka ng ay hindi ka na naghintay na mapagalitan ka pa, di ba? Mapahiya ka pa. Kung hindi ka naglakas ng loob sa mali, mas madali, di ba? Mas madali ang buhay. Yun ang gusto kong sabihin. So ano pa, balik tayo sa navigate. Yung term ko kanina. Patapos na tayo Obviously, tapos na tayo. Ano yung mga navigate niya dito? Unahin natin si Jeremiah, So I believe,
Nabanggit ko na kanina, ang ministry niya kasi sa tao, sa mga Hudyo, sa mga people of God dati ha. So, nag-stay siya. Ganun tayo minsan. Nakiramdam ka, saan ba ako, Lord? Ay, kukunin na daw ako doon. Alala ko to, binabasa ko yung mga libro kasi nito kanina eh. Si Spurgeon, medyo nandun lang ako eh. Spurgeon, Albanese. Medyo naging magaling daw magsalita, pero hindi naman nagpasto siya. May binata pa, batang-bata, kaya siya magaling daw. So, kaya hindi tayo believe dun eh. Sa Bible, ang pastor may asawa, may mga anak, si Ned out. Siya, ininbita lang, wala kaming pastor dito, pwede ko si Spurgeon, ganun. Alala ko tuloy, no? Ba't ko naalala yun? Ayun, so, i-navigate mo. Paano ka magna-navigate? Lagi mong iisipin, ano ba yung kalooban ng Diyos at bakit? Kasi kahit saan ka malagay, prinsipyo na yun eh. Parang kumbaga sa navigation na literal, parang compass yun eh. Yes, kung makalampas ka dito, pero alam mo pa rin yung nilampasan mo, pwede kang bumalik. Ganyan sa buhay pag namimili ka, kaibigan. Minsan, may mga kaibigan kayo ngayon. Tingnan nyo yung kaibigan nyo. Minsan, kayo, tatampuan. Yan. Hindi dapat. Minsan, talagang ganun, paghihiwalayin kayo ng tadhana. Alam nyo na yung sabihin ko doon. Yan, magka-college na kayo, di ba? Parang kami dati, solid kami. 5 kami, barkada. Parang apo hiking lang. Ganun. Kasi yung isa namin, ganun ang kanta lagi. Maghihiwalay at maghihiwalay kayo. Amen. Ako yung unang umiwalay. Kasi nga, naligtas ako. Sinirang ko din sila. Karamihan sa kanila ayaw. At least, iba na siya ba? Maghiwalay din kayo eh. So, i-navigate nyo yung buhay nyo. Kahit mapalagay pa kayo sa masamang kalagayan. Katulad niya, magkabarkada kayo. Uy, QCU tayo ha. Yung isa-isa inyo, di nakapasa. Nagatampo ka na, Hindi ganun. Malay mo, magsara yung QCU. Hindi mo alam, nangyayari yun. Yung kilala ko sa UP, parang yun talaga UP tayo. Yung yung valedictorian nakakulto. Na kay Soriano, ang galing ni Soriano. Kasi bakla rin kasi, pareho sila. Yun, sila, sa mayabang din. Ayun, nakulto siya ngayon. Ano nangyari sa UP niya? Wala. Ano pa? Yan. So, iba naman, masyadong mataas sa pangarap. Sobrang taas din kasi ng standard doon. Hindi naman natapos. Iba naman, buntis na mahal. Nangyayari talaga yun. Iba na, medyo mahina sa school dati. Nangyayari. Steady lang. Okay. So, ganun tayo. I-navigate niyo yung environment nyo basically. Yung mga decision making nyo, kaibigan nyo. Hindi yung kaibigan nyo ang pinaka masusunod sa buhay nyo. Pero iba ganun eh. Bakit ka nagganito? Kasi yung kaibigan ko ganun eh. Sabi ng nanay ko, okay din yun in a way. Pero again, marami kang decision sa buhay na gagawin at kailangan gawin. At sana tama. Amen. Ano pa parang may nakakalimutan ba? Ayun, pag-aasawa. Bakit pinasawa mo yung iglesia ni Manalo? Yun eh. Wala nang magmamahal sa akin. Naku, kanino ka nagtiwala nun? Nakikita niyo ba? Yun. So, gusto ko yung talagang bagsak na kondisyon. Yan, hindi nakapasa ko na rin. Kaya hindi nga nakapag-college. Yun na, ang hirap nun. Pero meron pa rin. Paulit-ulit po yan. Again, Jeremiah na lang eh. Nagulpi nga siya nung una eh. Ang bandang huli, meron bang hindi nakatapos ng hanggat maaari magtapos ka, pero masakaling di talaga, wag ka lang dahilan tamad or something. Aanihin mo rin yan. Wala kang pwedeng lokohin. Amen? Iba, ginagamit pa yung salita na siya. Ito ang kalooban ng Diyos, pero actually, hindi. Either tinamad, di ba? Iba naman, nagpastor ng maaga. Ito ang kalooban ng Diyos eh. Paano mo nasabi? Basta. Gandang usapan yun eh. Ano ba? Ano yung bagsak na parang talunan ka. Pero dapat i-navigate mo. Nga, hindi ka nakapag-asawa. Pipilit mo ba yan? May mga kilala rin tayong ganun. Dati, conservative ka, tapos nung na-realize mo. Parang parang nagmumurang ewan. Wag.
Marami ka pa ring option. Hindi lang lahat. Again, sinasabi ko, mas maganda may asawa. Ha? Hindi ko sinabing lahat para doon. Si Jeremiah, naalala niyo sa kanya, ang Diyos mismo nagsabi sa kanya, huwag ka na mag-asawa. So, may mga again, special case yun. Tindihan. So, i-navigate mo. Tignan mo, iba, may mga kilala akong gano'n, kaya hindi nag-asawa dahil may sakit yung ganyan, kailangan mag-alaga. Tama, in a way, mali din yun. Hindi naman kailangan, hindi naman ibig sabihin mag-asawa ka, iwanan mo na eh. Di ba? Hindi rin eh. So, yun ang inaaral natin ngayon. So, sina Jeremiah and Company, later, ang dami nilang desisyon na gagawin dito. Iba mali, iba tama. Karamihan mali. So, again, hina-highlight lang ng Bible yung mali para iwasan natin na later, may remnant dito. Kaya nga nakarating pananampalataya sa atin eh. Dito yung mga points natin na navigating in a disadvantaged position. Unless may nakalimutan ako sa trabaho. Ganun din. Sa career. Hindi ako magbigay ng sa sarili ko. Pero yun talaga yung ano ko eh. Dahilan ko eh. Mabanggit ko sa inyo, di ba? So, kung hahabulin mo ang pera, may ano naman. Andyan na yan eh. Binibigay na yung pot sa'yo eh. Lalo sa meron na mga pot ngayon sa IT. O, ito gusto mo, security ka, ito yung una mong exam, aralin mo to, ito. Meron at meron na yan, lalo sa panahon ngayon. Pero hindi pa rin. Kasi yun eh. Share ko sa inyo yung sa akin yan. Na-realize ko na talagang bata, nag-uumpisa pala akong magtrabaho, may na-realize ako may something's wrong. Parang matrix yan. Parang ganun eh. Kasi di ako makakuha ng kaibigan kasi nga, pag Bible ang gusto mo sundin, bihira ang kaibigan mo, maniwala ka. Bihirang-bihira, kaya ito, huwag niyong sasayangin mga kaibigan niyo dito. Again, kung kayo yung spiritual baka kayo naman yung carnal. Baka may nag-aakay pa sa inyo dito palabas. Peter, paglaki natin Sabi ni Mark, sabi ni Mark. Peter, walang pakialam, anak ng pastor. Pagtrabaho na tayo, di ba? Sa dahil din, may ganun eh. Oo. Talagang solid silang barkada kahit sa kalokohan. Talagang ang lungkot ng church no. Pero wala. Ayun, so kung ano man yan, i-navigate nyo ng tama, okay? So point number 1, realize that the Lord, kung nandiyan ka na, pero willing ka pa rin na magpagamit sa Diyos, okay yan. Pwede ka magsimula kahit, sabi nga si Moses, kailan nag-umpisang gamitin ng Diyos? 80 na. Bihira si Noah. Yung mga sagot? 600. Si David bata. No? Ay, Nehemiah na ako. Si Nehemiah, ginamit din siya ng Diyos sa tamang panahon. So, huwag kang magmadali. Ano mo talaga yung niche mo? Pag tinatawag ka, katulad yan, may na kasi kayo, di ba? Yan, katulad yun, may mga practice. Nako, maniwala kayo. May project. Sinusubok na kayo ng Panginoon. Yung decision making nyo. Hindi naman tayo dito, kaya nga may oras lang tayo dito eh. Alam nyo ba ng mga panahon ng iba, talagang walang pasok ng linggo? Alam nyo ba yon? Ngayon, syempre sinusubok nila, pinupus nila yung boundary. Hindi naman niwala yan dyan. Marami na kayo may trabaho ng linggo. Kasi pumayag, ganun din kayo. Pag pinayagan niya, school man niya, ngayon yung school na ganyan, ganun talaga eh. Ang NSTP yan, gawan yung paraan. Ang dami ng paraan dyan eh. So sinusubok lang kayo, mahaba-haba pang buhay nyo. Kanina kayo magtitiwala, sino yung inaabangan nyo na yung magtuturo sa inyo? Sino yung hinihintay nyo? Minsan magkaroon lang kayo ng kaibigan na medyo magaling yung leadership. Ito lang yan. Kaya ibang pastor, ganun eh. Kilala ko ganun. Talagang sama sa kanya, pero pag wala na siya, wala rin alam. Oo lang kasi nakukuha sa leadership. Ako, both sa hindi ako ganun, talagang iniwasan ko rin yan. So, inayaan kayo yung ang hanapin nyo yung totoo. Pag alam mo na, kumbaga yung mapa mo, lagi nakapoint doon sa north, sabi natin ganun. Kahit maligaw ka ng konti, nakakabalik ka eh. Amen? Sino dito gusto maging navigator? Saan man yan?
I-apply nyo sa atin ngayon. Meron kang nasa disadvantage position ka, kahit advantage sa palagay ng iba, mahirap din maging mayaman. Lagi nakatingin sa'yo, gusto kang utangan. Oo. Basta, yun ang problema eh. Ako nyo na navigate. Kahit nasa, ano ka, nakita natin si Jeremiah, Gedaliah, Ismael, iba dito, kalaban. Mag-ingat tayo. Si Gedaliah, yun ang ano niya, hindi niya na inisip na, di mo nakapatay nito kasi mga kababayan ko to eh. Inapi na nga kami, siguro magkakaisa na kami. Dapat, kaso, ganun ba? Sana, oo, kaso hindi, mag-ingat ka. Yun pala, bago ko makalimutan, be careful, no? May mga tao nagte-take advantage. Bakit siya? Dapat pwede rin ako, di ba? Sa church, may naman ganyan, may sinabi rin sa Bible yun. Ano? Nabasa, ito yung speech ni Paul, no, sa Ephesian elders. Pakibasa. Also, Of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. kahit sa mga churches daw, may mga taong biglang aangat, ibig sabihin nun, sa mga kaisip, ang gagawin ko dito. Lagi na lang si pastor nagsasalita, ako naman. Paano siya mapapansin? Mga kakaiba yung sasabihin daw niya, to draw away disciples after them. Kahit saan po yan, naalala ko si Manalo eh, si Soriano. Saka galing ang iglesia pala yun eh, no? Iglesia ni Manalo. Umalis siya doon kasi mali daw, nagtayo ng sarili. Sa Soriano, nahati din sa babae, tsaka kay Soriano. Ganyan yan eh. Ito kulto naman yun, kahit mag-iwalay sila, tayong pakialam doon. Pero sa mga tunay na churches, ganun din. Pag di tayo nag-iingat, si Gedaliah, patayin ka niyan. Hindi naman. Masyado ka negative. Tingnan mo rin. Yun ang gusto ko sabihin. Tingnan mo rin, mag-iingat. Take advantage nila yan. Lalo pag dumadami na, yumayaman. Ako, yung iba dyan, naiinggit na. Yan ang totoo. Okay, hindi ko kayo i-hold. Sana natuto tayo, ha? Ganda yung kwento nito eh. Nasakop na sila, hindi pa tapos yung kwento. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. I pray, nakita namin, Panginoon, ang preservation niyo, Panginoon, at favor niyo kay Jeremiah. Nakita na namin ang persecution laban sa kanya ng mga nakaraan. Ba't bandang huli siya po pinotektahan niyo at in the end, Panginoon, napakaganda yung kanyang kalagayan. So I pray, gano'n namin desire, magtiwala lang kami sa inyo, kahit minsan nahilito rin kami ng gagawin namin sa mga nangyayari. Inyong aming mata, Panginoon, at puso na nakatuon sa inyo, Panginoon. Ngayon din naman, sakali, nandun kami na sa disadvantage position, nangyayari yan. Hindi kami laging nakating, gusto namin kami yung the best lagi, panalo lagi. Minsan kahit kami nasa second place, third place, 10th place, kung naman yan, ay pwede namin ma-fulfill ang kalooban ng Panginoon. At gano'n na nga talaga. Makita namin pag may change of leadership, supportahan, lalo pag alam namin yung kalooban yan. Pag naintindihan namin ang kalooban niya yan, lingkod niya yan, supportahan namin by all means. Ganun din naman, mag-ingat din kami. Pag may mga nag-against Panginoon sa inyong kalooban, gusto ay gulo, maging matalino kami, Panginoon. Ito yung reality. Alamin namin dapat namin gawin para ma-preserve, Panginoon, again, yung kalooban sa mas matagal na panahon at para sa mas nakakarami. Again, para sa inyo, Panginoon, yung kalooban. So, yun lang po, Lord. Again, ang ating bawat isa. Sa aming pag-aaral pa, papahinga, trabaho, preserve niyo ang bawat isa, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.